Samantala, sa mga oras na ito, balikan na natin ang aming kasama, si Joy Gumatay. Mag-uulat ng live patungkol pa rin ito sa balitang pag-ambush kay Customs Deputy Commissioner ngayon ang pamilya ni Deputy Commissioner Arturo Lachica ng Bureau of Customs matapos nga siyang ideklara bilang dead on arrival sa United Doctors Medical Center. At ayon sa kanyang driver at bodyguard na nakaligtas at mapalad na nakaligtas doon sa insidente, naganap ito bandang alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Espanya Boulevard habang binabagtas nila yung kahabaan ng daang ito ay merong sumulpot na isang motorista at binaril ang kanilang sasakyan. Ito ay pauwi na sila sa Quezon City matapos ang kanilang pulong balitaan na naganap dito nga sa headquarters ng Bureau of Customs. Ayon sa doktor na humawak sa mga labi ni Lachica, ang ikinamatay ng Deputy Commissioner ay ang 2 tama ng bala ng baril sa kanyang dibdib. Kanina nakapanayam natin ang Commissioner ng Bureau of Customs na si Nicanor Faeldon at ayon nga sa kanya sa ngayon patuloy ang investigasyon ng mga kinatawan ng Manila Police District para malaman ang motibo sa likod ng insidenteng ito. Nabigay na nila yung mga hinihinging CCTV footages ng ating kapulisan. Gayon rin na nagpa-interview na rin sila para malaman ng ating mga kapulisan yung mga detalye na kailangan upang ma-laid out na nila yung mga motives and malaman na nila, ma-identify at ma-determine kung ano nga ba sa mga ito yung dahilan kung bakit naganap ang naturang insidente. Wala namang ibinigay na additional information ng ating commissioner patungkol dito dahil ayon nga sa kanya ay ayaw niyang i-preempt ang naturang investigasyon. At dahil nga nabakante ang posisyon ng ating pumanaw na Deputy Commissioner Lachica, ayon kay Commissioner Faeldon, tanging si Pangulong Rodrigo Duterte lamang ang makakapag-appoint ng papalit sa kanya. Ang responsibilidad ni Deputy Commissioner Lachica ay nasa internal administration. Ibig sabihin siya yung humahawak ng promotions and hirings ng mga empleyado ng Bureau of Customs. Sa ngayon, naka-half mask naman ang watawat ng Bureau of Customs dito bilang sagisag ng pagdadalamhati at pakikiramay ng buong kagawaran sa pagkamatay ng isa sa kanilang pinaka-epektibong empleyado. Sa ngayon, yan na muna ang ating pinakahuling ulat mula dito sa Bureau of Customs. Patay ang isang Customs Deputy Commissioner matapos tambangan ng riding in tandem sa Maynila. Ang kanyang sugatang driver at isa pang kasama tikumpa sa insidente. Umaaksyon si Ivy Bernardo. Sa kuha ng CCTV, kitang itim na Toyota Altis na ito na binabaybay ang Espanya Boulevard at kanto ng Kundiman. Ito ang pinaniniwalaang sasakyan, lulan si Bureau of Customs Deputy Commissioner Arturo Lachica kasamang 2 pa bandang alas 6:50 kagabi. Kasunod dito ang isang motor sakay ang 2 lalaki. Maya-maya, makikitang nagpulasan ng mga tao sa lugar. Yun pala, inambush na si Lachica ng kasunod nilang riding in tandem. 2 kalalakihan na nakasakay sa motor ang huminto sa kanto ng Kundiman, Espanya, corner Espanya. Ang isa rito bumaba at pumunta sa gitna ng Espanya. Sa tingin ko, doon yung nagpaputok. Yung hitman kasi mabilis eh. Bumaba, pagkaputok, takbo kagad sila, alis na kagad. So wala pang 30 segundo, nagawa na nila yung pakay nila doon sa kay Commissioner. Nakuha pa sa CCTV ang pagtakas ng mga suspect. Nag-counterflow na sila sa Espanya. So yung 2 kalalakihan na to, galing sila from yung way nila, from UST sila. Going to QC sila. Humintulan sila dyan sa Kundiman. Siguro yung target nila nandyan na kasi medyo traffic nung time na yun eh. Ayon sa investigasyon ng Manila Police District, kinilala ang driver ng sasakyan na si Romulo de Lima, habang isang Ramon Hernandez naman ang nakaupo sa likod. Idineklarang dead on arrival sa United Doctors Medical Center si Lachica habang sugatan ang driver na si de Lima. Hindi na muna nagbigay ng pahayag ang 2 kasama ni Lachica. Sa ngayon, blanco pa sa motibo sa krimen at mga suspect sa likod nito. Yung mga suspects kasi hindi natin makikilala kasi nakatakip yung mukha nila. Aside from sa suit nilang helmet, naka-jacket pa rin sila. So yung identity nila talagang mahirapan tayo malaman kung anong itsura nila. Hindi mo nga malalaman kung ano nila, ultimo yung height nila, yung build nila, siguro medium build.
tumutulong na ang NBI sa investigasyon. Paimbestigahan na ng Bureau of Customs ang pagpaslang kay Deputy Commissioner for the International Administration o Internal Administration Attorney Arturo Lachica kagabi. Mula sa Quezon City, may report si Aiko Miguel live. Yes, Aiko? Yes, sir. Magandang tanghali. Ikinagulat ng DOC ang napabalitang pagkakapaslang kay DOC Deputy Commissioner for the Internal Administration Attorney Arturo Lachica kagabi. Unsod nito, pinaiimbestigahan ng DOC ang pagkakapaslang kay Deputy Commissioner Lachica. Isa si Lachica sa mga opisyal ng DOC na sumisiyasat sa mga umano'y kaso ng korupsyon sa ahensya. Noong Lunes, ipinahayag nga nito na kasalukuyan pang pinag-aaralan ng DOC ang mga administrative case na isusumite sa 13 empleyado na kasalukuyang distindido dahil sa pagkakasangkot sa corruption practices. Binaril ito habang sakay ng itim na sedan sa may Espanya Boulevard galing sa isang conference sa BOC headquarters sa Manila. Idineklara ng mga doktor ng United Doctors Medical Center kagabi na dead on arrival si Lachica. Ayon sa opisyala ng Manila Police District, ang identification ni Lachica ay ibinigay ng kanyang driver at bodyguard na nakaligtas sa ambush. Batay sa pahayag ng mga ito, nasa loob sila ng black sedan at nakasakay si Lachica sa likod ng may bumaril sa kanila sakay ng isang motor bandang alas 6:50 o 6:50 kagabi. 2 gunshot wounds sa dibdib ang natamo ni Lachica. Ang insidente ay naitala sa MPD Homicide Section bandang 8:50 na kagabi. For kasalukuyan pang tinitipon ang mga ebidensya na kakailanganin sa investigasyon sa pagkakapaslang kay DOC Deputy Commissioner Attorney Arturo Lachica. Patuloy pa rin pinag-aaralan ng Manila Police District ang iba't ibang anggulo ng motibo ng naganap na pagpatay kay Customs Deputy Commissioner Arturo Lachica. Ang ulat mula kay Joy Gumatay. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa naganap na pagpatay kay Customs Deputy Commissioner Arturo Lachica. Ayon kay Customs Commissioner Nicanor Faeldon, nagbibigay na sila ngayon ng impormasyon sa investigating group ng Manila Police District. Una, para malaman ang pagkakakilanlan ng perpetrator at pangalawa, para malaman ang motibo sa likod ng insidenteng ito. Tikom naman na bibig ni Faeldon patungkol sa iba't ibang anggulo ng motibo na kanilang tinitingnan na maaaring dahilan ng pagpatay. Lahat po na tinatanong ibinibigay namin, so ayaw po natin mag-speculate kung ano yung motibo kasi yan po yung pinakamalagang malaman natin. Yun ang ayaw din natin, we do not want to preempt the investigation of the police and the NBI. Sa ngayon, naka-half-mast na ang watawat ng Pilipinas sa headquarters ng Bureau of Customs bilang sagisag sa pagdadalamhati at pakikiramay ng buong kagawaran sa pagkamatay ni Lachica. Mananatili namang bakante ang kanyang posisyon hanggat walang ina-appoint si Pangulong Rodrigo Duterte na hawak sa naiwan niyang responsibilidad sa Customs Internal Administration. Paliwanag ni Faeldon, si Lachica ang humawak ng pag-hire at pagpopromote sa mga empleyado ng kanilang kagawaran mula pa noong 2014. Hindi kita ang aktual na pagbaril, pero nahagip sa CCTV ng Barangay 522 ng Sampaloc sa Maynila ang dalawang magkaangkas sa isang motor. Bumaba ang isa at may nilapitang sasakyan. Ilang segundo ang lumipas, nagkagulo ng mga tao. May mga nagtakbuhan. Pagkatapos, umakas muli sa motorsiklo ang lalaking lumapit sa isang sasakyan at nag-counterflow sa Espanya Boulevard sa Maynila. Ang tinambakan pala ng mga suspect ay si Customs Deputy Commissioner Arturo Lachica na sakay ng kotse kasama ang dalawang bodyguard. Naka-stop po kami sa may Kundiman, Espanya. Yun know, may biglang bumaril na lang po sa harap ni Sir Art. Ano ang itsura? Naglalakad? May sasakyan? Galing po sa likod tapos hindi po na alam kung may sasakyan o wala Dinala pa sa United Doctors Medical Center si Lachica, pero kalaunan ay pumanaw rin bago mag alas 8 ng gabi. Kabilang sa mga tinamo niyang sugat ay mga tama sa kamay at braso. Indikasyon umanong baka tinangkapan niyang salagi ng pamamaril. 4 na tingga ng bala ang na-recover sa crime scene. Sugatan ng driver bodyguard ni si Romulo de Lima, habang ligtas ang isa pang bodyguard na si Ramon Hernandez na nakaupo sa backseat. Pumunta sa Manila Police District Headquarters ang dalawang bodyguard para magbigay ng pahayag. Sa inisyal na investigasyon, wala naman daw natatanggap na death threat sila Chica bago nangyari ang pamamaril. Wala naman po kasi peaceful naman po kami sa opisina. Bumuo na ng Special Investigation Task Group ang Manila Police District para tutukan ang pagpatay kay Lachica. Sa ngayon ay wala pa pong established
na anggulo ang Manila Police District, bagamat hindi naman po natin naalisin ang anumang posible na ito man po ay maaring personal na baka ho may kaalitan o maaring sa trabaho man. Naka-half-mast ngayon ang watawat ng Pilipinas sa lahat ng mga pantalan ng customs bilang pagluluksa sa pagkakapatay kay La Chica. Pinakilos na ang Intelligence at Enforcement Group ng Customs para tumulong sa investigasyon ng pulisya. Bilang Deputy Commissioner for Internal Administration Group, nasa kapangyarihan daw ni La Chica ang promotion at pagkuha ng mga bagong empleyado ng Customs. He has been very effective in his job in the past 4 months that I have worked with him. Lahat po ng bidding, doon po siya dumadaan sa kanya. He is the chairman of our Bids and Award Committee. June Veneracion, GMA News.